Hellcat. Like a Hellcat. So welcome sa ating weekly trading guide sa ating part 2. So kung napanood niyo yung video natin kanina, effect ng lockdown sa index is may idea na kayo kung saan papunta ang index natin, di ba? So just to recap, no, kung hindi niyo napanood, for now ang resistance natin is 5,950 and ang support natin is 5,700 or hanggang 5,690. Okay? So as a summary, magre-range trade muna tayo ngayon. But bantayan nyo yung COVID cases like sinabi natin kanina. Kapag nag-i-increase ang COVID cases, so there are chances na mag-extend ang lockdown. If the lockdown was extended, then we might see a breakdown from the 5.7 going to 5.3 or 5.4. Okay, so 5.3 or 5.4 going to 5.4. And then, yun yung next range. Okay, so for now, we are neutral to bearish sa index. Antayin natin yung announcement hanggang August 15 kung mag-extend ba or hindi. Okay. And then, given yung ating mga downgrades kanina na banggit. Plus yung debt to GDP. So, let's move sa inyong mga stock request. So, unahin natin yung ating mga blue chips which is AGI. Okay, so for AGI, ang strong nung support, no? So, nasa strong support. Plus, nag-oversold. Talagang may possible technical bounce pag nag-oversold. Plus, given na nga na nasa support siya. Plus, makikita natin may malaking volume, no? However, sa MA niya is bearish. Okay, so, bearish talaga to. So, dapat papasok lang tayo dito kapag may capitulation. Okay? So, capitulation means counter-trending or nagbo-bottom out na. And then, pwede nang magkaroon ng reversal. So, medyo may counting significant volume. Check natin kung sino. Okay, so, si Aurora. 316 million. May kasabay na iba pero konti lang, 50. Ang seller natin is si JP Morgan and SB. Plus may mga kasabay na foreign like Macquarie, Credit Suisse, Mandarin. Okay, so kung hindi nyo pa alam, si Aurora yung buyback insti or buyback agent ni AGI. Nagba-buyback sila simula pa dito sa taas. Mula pa dito sa 10 pesos. So, sila na lang yung nagba-buyback dyan. Hanggang ngayon, so kaya itong pera na to is I think this is a from the company para i-support yung stock. Okay, so sa ngayon, kung si Aurora lang yung nagba-buyback, mahihirapan siya dyan, no? Kung siya lang yung bumibili. Plus, ang mga kalaban niya is mga foreign fund na nagsisell. So, tingnan natin kung hanggang magkano ang kayang ilabas ni Aurora para i-support yung kanyang stock. Pero for now, medyo sinira niya na yung support dito. Okay, below na to, below strong support. So, tingnan natin kung kaya niya pang mag-consolidate dyan. So, kung kaya ni Aurora i-hold. If not, kung talagang bearish yung market, so pwede pa yung bumag-drop hanggang 513. Okay, so pwede pang bumabayan hanggang dito. So, wala naman tayong nakikitang trend or indicators na nagsasabing pataas siya. Maliban sa volume, pero nakita natin na si Aurora pala yun. Pero mabigat yung kalaban. Okay? So, wag muna, no? Stay out muna kay AGI. If mag-hold naman yan is, then ang resistance mo dyan is ayun, 5.87. Which will give you an upside 5% upside, 3% downside. Okay, so nasa gitna, ano? Nasa gitna. So tingnan muna natin. Para sa akin dapat may sumama kay Aurora, no? Dapat may iba pang bumili maliban sa kanya.
Kasi mauubusan din siya. Hindi pwedeng ma-over allocate siya dyan. Sa fundamentals, alam natin undervalue to, no? Sobrang undervalue na nito. So, ang FV niya is 12, pair value is 12, price to book or PE ratio niya is only 3, which is sobrang cheap na niya. Pero given the market conditions, let's see kung kaya. No? Let's see kung kaya. For me, iwasan nyo muna. Baka kasi ma-trap tayo dito. This is we considered as one of the value trap sa AGI. Okay. So next is Ali. Okay, so for Ali, ito pala yung ating trend line. Okay. May trend line tayo kay Ali. And is still going down. May result na rin siya sa 2 quarter, which is down 95%, no? So sobrang baba. And then lumabas yung earnings nito, closing na. So we expect na pwedeng mag-drop si Ali dahil dun sa second quarter result. Pero hindi naman massive yung magiging drop niya. Kasi alam naman natin na meron siyang pakinabang sa A-REITs. So siguro tingnan muna natin yung 30 pesos sa Monday kung kayang mag-hold. 30 as psychological support. 30 ang psychological support. Then tingnan natin kung pag nag-drop dahil sa earnings is mag-hold sa 39 o mag-hold sa 30 to 29. So pag bumaba yan dyan is possible na good entry near 30. Kasi malaki yung makukuha niya sa A-REITs. Okay, so, pero short term lang muna tayo for Ali kasi hindi pa maganda yung ating condition ng market. So mahaba pa, di ba? Hanggang August, hanggang October pa tayo mag-accumulate. So wag muna tayong aggressive, no? So hindi muna tayo aggressive. So antayin natin yung mga lower price na tayo bibili sa sobrang baba. Kasi negative yung ating output. Okay, so check natin ang earnings nito, Ali. So kung babasahin natin ang earnings niya, ni Ali is ito yung income niya. So ang problem dito is i-check natin tong earnings per share, which is sobrang taas na 16.39. Unlike dun sa previous niya na 2.04, which is pag pinasok natin yung 16.39 EPS is lalabas na ang PE lang niya is 1.96. Sobrang baba nun. So I think ipinasok na nila yung galing sa A-REITs, sinama na nila sa computation or speculations lang natin yun. So let's wait for update. Baka magkaroon ng another disclosure si Ali explaining bakit ganito kalaki yung kanyang EPS. Okay? So pero kung totoong EPS niya ang ginamit niya, for example, ito yung gagamitin natin na EPS, which is mas malapit sa katotohanan, is aabot ito ng 100, around 100 yung PE ratio niya, which is too expensive naman, diba? So, pero tama yun kasi given na sobrang baba ng earnings niya, okay, given na sobrang baba ng earnings, which is 95%, talagang babagsak dapat yung PE ratio niya or yung EPS, and then sobrang tataas yung PE, which is up to 100. Okay, so for now, technical wise is abangan natin dito sa 30 hanggang 29. And then, see the reaction kung mag-hold. So, I think malakas naman to. So, baka mag-hold yan dyan. Then, pwedeng mag-accumulate sa area na yan. Okay, so next is BDO. Let's go to BDO. For BDO, mayroon na rin tong earnings which is negative 143. So, ito yung sinasabi natin, no? Na pina-priced in ang earnings. And then, nung lumabas na is mas below expectation pa. So, mayroon pang mga drop. So, pero syempre, mayroong mga technical recoveries or technical bounce. Basta tumama siya sa support. Ayun. So, di ba dyan naman talaga tayo nakaabang kung pinapanood niyo yung ating mga video. Dyan talaga ang abangan yan sa low of 85 to 86. Pero for now, kita naman natin na
nag-test. Okay? So, may test sa around 90 pesos. So, kung talagang malakas to, dapat mag-conso lang yan dyan. Pero given nga na ang ating outlook for the market is neutral to bearish, so there are chances na if the lockdown extended or if the lockdown was extended, yung MECQ natin, then there are chances na mag-breakdown ulit siya and then mag-range siya dito. Okay, so yun muna for BDO sa technicals. Fundamentals, kung titingnan nyo, lahat naman is green, di ba? Lahat green. So, ibig sabihin, lahat naman yan is undervalue. No? Check nyo na lang dito yung fair value niya. Okay, so BPI, ganun din, no? Sinira niya na yung support dito. Breakdown. And then, ang possible support niyan is dito na tayo tumingin sa baba. Pero, sa ganyan kalaking drop, syempre, meron niyang retest. Bago tuloy-tuloy na bumaba. Siguro dito muna sa 60. Okay, so yun muna 60. First support. And then second support mo is 57. As long as we are under MECQ, merong mga loan moratorium, di ba? And then nagko-cover sila ng mga default. So, bawas yun sa kanilang earnings. Kaya negative outlook tayo for banks. Lalo na ngayong nagkakaroon tayo ng extended ng MECQ. So, ingat-ingat muna sa mga banks, ingat-ingat muna sa BPI. Kahit pa sobrang undervalued nila, almost half na sila ng kanilang valuation, even sa kanilang fair value. Pero kung tuloy-tuloy yung ating downgrade, tuloy-tuloy yung ating contraction ng economy, then tuloy-tuloy din yung pagbagsak nila. Okay, susunod lang yung valuation nila dyan. Mauuna lagi yung market. Okay. Next is DMC. Okay, so for DMC, medyo may technical bounce. Nakita tayong technical bounce kasi galing sa oversold. Ganun talaga, pagka nag-oversold ang RSI, may chance. Pero ngayon is nasa resistance na. Yun. And then, given na nakita natin yung index na nag-red na rin, so nag-red na rin siya. So, kung yung index is babagsak sa 5.7 ulit para mag-range, so babalik din niya sa 5.7. And then, range trade lang. Okay? Good na rin naman yan kung i-range trade nyo. Example, entry nyo is dito sa 3.4. So, may upside na kayong 9%. Ang cut is 3.28, which is 4%. So, bahala na lang kayo mag-adjust kung gusto nyo liitan pa yung risk nyo since nasa support na naman kayo. Okay. So, ganun talaga. Medyo bearish ang market kaya bearish ang mga blue chips. Same thing. Sobrang undervalued. 8 pesos pa. Almost more than half yung PE. So, half ng valuation. So, good for long term lahat ng blue chips natin, no? Good for long, pero kung short-term trader kayo, so hindi ito yung panahon para pumasok. Okay, range trade muna. Kung long-term naman, pwedeng mag-ipon-ipon na ng pakonti-konti. Accumulate lang hanggang lumabas yung vaccine. So, i-budget nyo na lang yung pera nyo. So, dapat may peso cost averaging para makuha nyo yung good average. Okay? JFC. So, for JFC, ito yung sinasabi din natin na antayin natin yung earnings, di ba? Para makita talaga yung damage. So, kitang-kita na natin ngayon. Negative 10 billion, which is 1,281% negative year on year. Sobrang baba nito. Na, pero despite that, nag-rally si JFC after nung earnings. Pero I think yung rally is not sustainable. Even yung mga news na may mga store closing sila, di ba? So marami silang isasaradong store kasi nga halos wala nang kinikita. Plus, kita natin yung mga MA niya is bumangga siya sa EMA 50. No, bumangga sa EMA 50. And yung malaking candle niya is hindi niya na-sustain. So nagkaroon ng
selling pressure. So, kung gusto niyo ng JFC, wag niyo munang pasukin sa breakout. So, hindi magbe-breakout yan unless magkaroon tayo ng MECQ. Bumalik tayo sa MGCQ, no? Pero kung hindi tayo babalik sa MGCQ and mag-extend pa, so makikita natin bumagsak yan. Dito ulit. So, dyan muna siya magre-range. So, range trade muna tayo kay JFC. Okay din naman. Malaki din naman yung range niya. Ayan, so 7%. Good na din. At lang sa around 2%. Okay, so yan muna. Mag-iingat lang. Huwag niyong bibilhin agad pag tumama sa support. Tingnan niyo muna yung reaction. Kasi the longer the support is tested, nagiging weaker na yung support niya. Like this one, di ba? So, first test sa support and then nagtagal sa support. So, habang nagtatagal at tinetest yung support, humihina na yung support natin. So, ganun yan. Okay, last is pure gold. Okay, so for pure gold, ang basis natin dito is CURC. So, lagi natin china-chart CURC kasi nga we're expecting na maganda yung earnings kasi nasa consumer sector sila. And kahit naman mahirap tayo o kahit walang trabaho yung mga tao ngayon is magkukonsume pa rin sila ng food. Okay? So, makikita natin ang lakas ng earnings niya. 76% year on year. So, kung malakas ang earnings ni URC, and then, ibig sabihin nun, ang mga tao is nag-expect din na malakas ang earnings ni Pure Gold. So, kung mapapansin nyo, ang taas na ng price ni Pure Gold. Diba? So, dito natin yan dati inanalyze na isa yung maganda sa support. So, ito yung good support niya dati. Dito natin inanalyze. And then, mula nun is nag-rally na. Kasi nga, we are speculating na maganda yung earnings nito. Like JFC or like URC. However, kung titingnan nyo is halos gusto na mag-breakout. Actually, nag-try na siya mag-breakout pero nabentahan lang. Pero may chance pa ito mag-break. Maka-breakout. Kasi nga, good earnings. Kaya lang, 11% na lang yung upside mo. Which is actually, yung 54 is yun na yung kanyang fair value. Okay, fair value na yan. And yung kanyang PE is almost flat na sa kanyang historical PE. Which is meaning almost fairly valued na ito si Pure Gold na. So medyo risky kung papasok kayo ngayon. Ang stock talaga is palaging speculation. So buy on speculations and then sell on news. Palaging ganoon talaga. So kung ngayon pa lang kayo papasok, medyo mataas na. Malaki na yung risk. So kung susukatin natin ang inyong risk reward. Okay, so yan na yung risk reward natin. 11% up, pero 10% down. So, nasa sa inyo kung gusto nyo yung pasukin. Pero for me, this is already a risky stock. No? At pag tinignan natin yung valuation niya is almost, ano na siya, fairly valued na. Maliit na yung upside. Okay, so yan muna for blue chips. Balikan natin mamaya yung para naman sa second liner stocks. Kung may comment, questions, or other suggestions, huwag niyong kalimutang ilagay sa baba para ma-discuss natin sa mga susunod.